Magandang araw po, Bishop. Yes, good morning, Efrem. Magandang araw po. Ito po si Bishop Martinez ng Evangelical Christian ng buong Cagayan. Siya po ang aking lead at siya po ang galing kanina doon sa Cagayan State University. Bishop, ano yung napag-usapan nyo? First things first, nung dumating ka ron, sino una mong nakausap? Ang unang nakausap ko nun, sir, si President Art Ibanez. Apo. And then kasi wala pa si Vice President Mariden Cawilan Ventura kanina. And then sabi ko, Brad, meron akong sanang concern, sabi ko. Regarding dun sa letter kay FLM na naidawit yung pangalan niya. Nasa circulation ng CSU yata yun. And sabi niya, wala akong alam yan, pero kung sabi mo si Vice President Ma'am Mariden, sabi niya. So, I waited for her. After ng meeting nila, nagkaroon mo sila ng mass. After ng meeting, for 1 hour siguro, more than yun, inantay ko po. At talagang pinagtyagaan kong inantay. Hanggang sa yun, lumapit sa akin with 2 of his personnel. Yun, nag-usap kami 4 kami nag-usap. Okay. Unang-una po, pinakita nyo ba yung edited letter? Kasi dalawa yung nag-circulate sa internet. Yung isa, tinanggi nila yon as edited. Yung isa naman ay yung memorandum nila, ang pinalalabas dito nila ng Pugenius, yung mga basher ko, is nakapost daw yon sa website ng CSU. Totoo ba yon? Yun ang sabi niya. Ang sabi naman ni Ma'am Mariden, paliwanag niya, Ma'am, ano yung sulat regarding Francis Leo Marcos? Hindi po, Bishop, totoo ba na nando sa website daw nila? I don't know if that is their website. Ang sabi niya nasa 888 daw, nasa... Email lang. So, email. Kasi nung chinecheck ko yung website nila, chinecheck ng team natin, wala namang post na ganon. Wala. So, ano ang paliwanag niya ron, sir? Ang sabi niya, being the head of the student affairs, sabi niya, academic affairs, tungkulin ko na. Tuloy tayo. Ang paliwanag ni Ma'am Mariden Cavilan, who is the present vice president for academic affairs, sabi niya, bilang parang nanay ng mga estudyante, tungkulin ko na protektahan sila kasi letters reach my office regarding complaints doon sa involvement nila kay Francis Leo Marcos. Sabi niya, so I just made a letter, sabi niya, pero internal yon, sabi niya, just to warn them na mag-iingat sila. Yun ang sabi niya. So sabi ko, kasi parang hindi ba na-publish yan na publicly, sabi ko, hindi naman daw internal ang purpose. Okay. So sabi ko, what made you make that letter or sign that letter? Sabi niya, yung alleged na, yung complaints ng mga estudyante niya. So sabi ko, ano ang nature ng complaint? When I asked them that, wala naman silang masabi. Okay. Nature ng complaint. Sabi ko, meron ba siyang nilokong estudyante ng CSU? Meron ba siyang pinangakuan? Kasi ang alam ko niya, nag-vlog siya. Kung sino yung unang pupunta dun sa vlog niya at magmamano, bibigyan ng pera. Di ba niya nabigyan? Sabi naman nila, nabigyan naman yata. So, complaint. Sabi ko, anong complaint? So, sabi ko, ang masakit din naman kay FLM yan. Sabi ko, dahil wala siyang kaalaman. I'm a specialist, so meron siyang lagi-laging optical vision dito sa Peña Blanca. He will be coming back 24, 25, 26 of this month. So, masisira naman ang pangalan niya. Kasi bakit naman gano'n? Siyempre yung mga tao, kapag yan nag-circulate na, siyempre negative ang tingin nila. Sabi ko, yung tao willing pa man din ang tumulong sa ating mga kababayan. Yes, and I already did. Kahit dito sa CSU ako, if opportunity comes, tutulong siya sa mga alam niya na kung saan siya makakatulong, sabi ko sa kanya. Ayun, so sabi ko, willing ka ba na pumunta si FLM dito? Sa payo. Sabi niya, wala naman dapat pag-usapan, sabi niya. Pero sabi niya sa akin, honestly, sabi niya, nasaktan din ako dahil tinira-tira niya ako sa vlog, sabi niya. Ay, bakit hindi ko titirahin? Bakit hindi ko titirahin? Sa tingin mo, ako hindi nasaktan? Oo nga. Sabi ko, nasaktan din yung tao, sabi ko. Oo. So, ano kaya ang magandang gagawin natin, ma'am, sabi ko. Sabi niya,
medyo kumalma na muna siya dun sa lab niya, sabi niya. And then, para maayos, sabi niya. Siguro, later on siguro. So yon. So ibig sabihin, Para hindi na lumaki daw. okay. Pwede sana itigil niya muna. So Kumbaga, gusto niyang kumalma ako. Yeah. Pero sabi ko, nasaktan kasi yung tao din. Wala akong malay-malay. Oo. Tumulong na nga. Yun ang tumulong na nga. Siya pa yung gano'n. Sabi ko. So ako ma'am, sabi ko, ako ay... Seconds. Go! Okay, tapos sabi niya kumalma ako. Kumalma lang ako. Ano ang magandang, sa tingin mo ang magandang gawin ma'am? Sabi mo sa kanya na may tumigil na muna para maayos, sabi niya, para mawala na yung ano. And then, siguro, ang nasa mind ko naman, bilang negotiator, siguro time will come, ready din siya makipag-usap, siguro dyan. Pero sana sinabi mo, kung nasaktan siya sa mga sinabi ko, mas nasaktan ako doon sa letter nila. Yeah. Pero anong sinabi niya, hindi naman para mag-circulate. So talagang ang nangyari dito, pinag-aaway pa kami nung grupo ni Makagago ng Pugenius Group. Hindi actually intention yan na i-publish yan. Wala naman daw siyang, nasa email lang daw yan. Nasa email. Just email yan, nagulat na siya, ba't na lumabas eh. So syempre ako, katulad ko, kahit yung mga abogado ko, natakot din naman. Yeah. Oo. So, masama yun kapag pinablik yun. Talagang masama. Ngayon, Masama, pinablik eh. Ang ano ko lang naman yan is just to protect my students. Kasi kung wala naman akong gagawin, ako ang malabas na parang negligence sa trabaho ko. So yun ang sabi niya, kasi nakarating sa office niya yung complaint na may mga nag-fraudulent. Pero ano ang find out nila? May fraudulent bang nangyari? Yung findings nila? Wala naman. Sabi ko sa kanila, sir, ano bang basis nyo? What specific complaint that your students have reported you? Wala naman silang masabi. Kasi kung meron sana, kaya sabi ko, may niloko ba siyang estudyante nyo? Meron ba siyang pangako? Kasi nung nag-live siya, kung sino yung pupunta, bibigyan niya ng pera. Naibigay ko yung pera, naibigay naman daw. So, nabaldan sa na naibigay din. So, ano din? So, wala naman silang masabi. Kasi, sinetize ko nga bilang negotiator din, kung yung good cause noon. Siguro, ang namin niya lang is na alarma lang siya dahil maraming basher, malakas yung basher. Well, anyway, Bishop, maraming salamat. Marami daw nagsisend ng mga communication sa kanya na parang negative about you. So, doon siya nadala siguro. Okay. Ay, marami yan. Pagka negative, talagang tatagta rin ng basher siya dan. Eto kasi yung masakit. Ako hindi ko pinapansin yung basher ko pero kasi yung kanila, institution na. Kaya papansinin ng abogado ko yan. Kasi kahit 1,000 basher magsabi ng negative sa akin, basher lang yon. But when it comes to institution, katulad yan, institution yan, syempre, pag sila naglabas ng negative sa akin, papansinin ng abogado ko yan. Kaya naman dumating kayo lahat. Go. So, Bishop, maraming salamat sa team natin sa pagpunta dyan. So, in fairness, thank you po. At ako'y ganito, sa harapan mo, nakikita ko, Mrs. Mariden Ventura Kawilan, ako po ay nasaktan. Ngunit ngayong nalaman ko na ang katotohanan, ako po ay humihingi ng tawad sa inyo kung ano man yung nasabi kong pangit. Ayun lamang po. At i-advise ko po ang mga abogado ko na i-draft na any charges and cases against you or to the school. Ayan po ang magpapatunay si Bishop Martinez. Ma'am, ako po in behalf of my team, pati po doon sa mga emisaryo ko na pinadala dyan sa Cagayan State University, ako po ay nasaktan talaga sa nag-circulate, lalo na't may pirma kayo. Pero ngayong naliwanagan ako na inedit nila yung pangalawang letter at yung isang letter naman ay for internal affair lang pala, ay talaga naman palang ang gusto pang mangyari nitong basher ko ay mag-away tayo. Pasensya na po. At ako po ay nangangako na anything that I could help to improve the quality of the service of the CSU, Team Caliber and Francis Leo Marcos will always be gladly be of help.
Opo. Andiyan po si Bishop Martinez. Bishop, maraming salamat sa iyo. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. I'll see you later. Maraming salamat po sa paliwanag at naliwanagan po ako 10 ng aking mga supporter. Thank you po. Thank you, Bishop. See you later.